Okay, class. So let's begin with our lesson. For today is strain. Okay, so ano nga ba ang strain? Ano? So ang strain po, guys, it is a measure of deformation. Okay? So ano nga ba yung measure of deformation? Meron tayong dalawang types of strain. So number one is normal strain. Second one is we have our shear strain. Okay, so unahin po muna natin itong normal strain. Excuse me. So, kapag normal strain, it means it is a strain in the normal direction. So, if, for example, we have this bar. Oops. So, for example, guys, meron tayong ganyang bar. And, parang ang labo ng drawing. Baligtad. Sorry. Yan. So, okay. Okay, so for example, we have a bar na ganyan and we've applied a force, a normal force. No? So, since ito ay nakapin or nakadikit dyan sa wall, karoon ka dyan din ng opposing force. No? So, ang nangyayari kapag we have a normal force is we have a normal strain or yeah. So, ano nga ba ang magiging deformation ng bar na to when we apply this force F to this bar? So, ang magiging itsura niya is slightly this bar will elongate, no? But kasabay ng kanyang pag-elongate, kung may imagine nyo, yung kanyang cross-sectional area is liliit din. Ano? So, ang magiging itsura niya, magiging something like ganyan. No? So, could you imagine, ano? So, ano yung symbol natin for a normal strain? Okay, so pag stress, no, kapag normal stress, ang symbol natin sa kanya is sigma. Tama? Pag normal strain naman, guys, our symbol for normal strain is epsilon. Okay? Epsilon. Okay, so aralin natin, guys, no, kung paano natin kinukuha yung epsilon. That is that's just our delta L over our original L. Okay? So, itong delta L on other books or in other books, instead na delta L, ang ginagamit na lang nila is yung small Greek letter na small ng delta, which is ganyan. Delta, then over L. Okay? So, huwag kayong malilito between the epsilon and the small delta. Okay? So, ito guys, this is the strain. And this is just the change. Chanege. Change in length. Okay? So, anong meaning yan? Dito sa drawing na to, let me just label, ano? Sa drawing na to, ito yung kanyang original na L. Tama? But then, nung nag-apply tayo ng force, nagkaroon siya ng, let's name this L0, no, for original, and this as our new L1. Or LF na lang, para hindi nakakalito, no? L final, L original. Okay? So, yung delta, this delta,
it's just the change, no? So, LF minus L naught. Okay? Delta L, guys. Okay, so, nasan yan? Ito yan. This is your delta L or delta. Small delta. Okay? So, ang mini-measure lang natin for strain is ano yung ratio nitong extension doon sa original niyang length. Okay? So, ano nga ba ang unit nito? So, since ang change in L, no, so let's say, ito yung delta, ang unit nito is inch minus inch. Well, ang unit nito pa din is inch. Tama ba? So, yung nasa numerator is inch. Then, yung length, well, that is also inch. Okay? So, kung mapapansin nyo, ang strain po is unitless. Or dimensionless pala. Okay, no? Kasi magka-cancel lang yung kanyang units. Okay, so, sa ibang textbooks naman, mapapansin nyo na nilalagyan nila ng unit yung strain. So, minsan, ginagawa nila, instead na ilagay na lang nila na unitless, para lang merong konting, indication or may konting clue as to what that value is, nilalagay na lang din nila yung unit na katulad niyan, inch per inch, no? Kahit na parang hindi siya nagma-make sense kasi magka-cancel lang naman yung unit. It's kumbaga palatandaan lang within the community na it's strain. It is although it is unitless or it's dimensionless, may meaning pa rin siya. It is the change in length in unit inches per the original length also in inches, no? So either inches per inches, cm per cm, no? So kung ano mang unit yung kanyang ginagamit. Okay? So kapag nakita kayo ng ganyan, that is strain. Right po? Okay. So move on tayo, no? Pag-aralan muna natin kung ano nga ba ang relationship ng stress at strain. So kung may imagine nyo, ang nagre-represent dito sa figure na tong drawing natin sa stress is the force that we've applied. Correct? Kasi, yeah, that's force, pero may kaakibat na stress yan. Tama ba? Well, yung stress natin, that's just your force over area. So, kung ito ay normal stress, then this will be the F over the normal area, no? So, alin yung normal area na yan? Well, yan yung highlight natin. This area, no? Okay? So, aralin natin guys kung ano yung relationship between the two quantities, which is yung ating stress and yung ating strain. Okay? So, you would imagine na kapag habang lumalakas yung ating force, mas humahaba yung ating material. In effect, parang mas tumataas yung strain. Tama ba? Na kapag tinataasan natin yung force or tinataasan natin yung stress, tumataas din yung strain. No? Nag-i-stretch din siya. And imagine nyo, but for example, itong material na to, tingin nyo, kaya ba natin siyang i-pull such that sobrang nipis niya na lang and sobrang haba niya na? Or at some point, mapuputol na lang din talaga itong material na pinupull natin. No? So, yun yung kailangan nating aralin dito sa ating tinatawag na stress strain diagram. Okay, so basically, a stress strain diagram, it's just a graph which shows the relationship between the strain and the stress felt by a material. So, paano natin kinukuha yung stress-strain diagram ng isang material? Okay, so yung stress-strain diagram, guys, this is unique for every material. Okay, so
pwedeng iba ang itsura ng stress strain diagram ng isang metal as compared sa isang plastic, as compared sa rubber. No? So, nakadepende po yan, no, kung ano yung magiging, kumbaga, ano yung magiging strain doon sa material as we apply a stress on that material. And usually, guys, ine-extract or kinukuha natin itong stress strain diagram by our at ano nga bang test yun? That is our tension test. Okay, so for example, ganun. Yun sa dito sa ginawa natin na drawing, ganyan-ganyan po yung tension test, no? So you have your object na gusto mong i-test yung stress strain diagram. So you apply a tension test wherein you apply tension. Hinihila natin siya. Okay? So measured natin dito kung how much force we are applying, no? So therefore malalaman natin yung stress because well, yung stress is just your force over area. And then also yung strain makikita rin natin kasi habang ina-apply natin yung continuous force F na to, nakikita natin yung behavior ng object. Siya ba ay nag-elongate or whatsoever, no? So kung ano magiging final form niya or ano magiging effect sa kanya doon because of that force. Okay, so usually guys, ang naging itsura ng stress strain diagram is something like this. Na habang nag-a-apply tayo ng stress, habang nag-a-apply tayo ng steady stress, yung strain niya is tumataas din. Okay? But that is only up until a point. Yan. Then at some point, no, yung parang straight line na yan, siya ay nagiging curve. Ano ba yan? Lakayan ko lang, no? Okay, so i-explain natin guys, ganyan po yung itsura ng karamihan na ductile materials, okay? Ductile. So, tulad ng bakal and other materials na pag-uusapan natin dito sa Strema, okay? So, anong istorya nito? Okay, so, meron tayo ditong isang point na kailangan emphasize. We also have another one here and doon sa tuktok. Okay? So, unahin ko na ito. This is the proportional limit. Meaning guys, ito yung dulo ng graph na to na yung graph na to is linear pa. Meron pa siyang linear relationship between the applied stress and the strain felt by the material. Kung mapapansin nyo, straight line siya dito up until this point. And we call that point the proportional limit kasi that's the limit kung kailan lang proportional or directly proportional or linearly proportional yung ating stress and strain. Okay? And konting-konting kembot lang from that proportional limit is what we call the elastic limit. Okay? So, ano naman tong elastic limit, guys? So, elastic limit is, kumbaga, yan lang yung kaya mong i-apply na stress and strain doon sa material such that kapag binitawan mo or inalis mo yung stress or yung force doon sa material na yon, kaya pang bumalik nung material sa original niyang form. Okay? So, elastic. Kaya siya tinatawag na elastic. Imagine nyo rubber, di ba? So, or goma. Yun yung mga bagay na tinuturing natin na elastic. Bakit? Kahit na mag-apply tayo ng malaking force sa kanya, no, yung elastic ko, kahit i-stretch mo siya, babalik siya doon sa kanyang normal na dimension kapag
binitawan mo yung pag-stretch sa kanya, ano? So, ang tawag dun guys is yung kanyang elastic limit. And we call this, ano, kung hatiin natin yung graph na to, dito sa may point, green ko na lang, dito sa may point ng elastic limit, and we highlight that, this part na nasa kaliwa nung elastic limit, we call this as our elastic region. Okay? So, yung elastic region, guys, kumbaga ito lang yung region kung saan masasabi mo na kaya ko pong paglaro-laruan yung material na hindi siya masisira. Okay? Kasi, paglagpas dyan sa elastic limit na yan, dadating na tayo dito sa ating tinatawag na yield point. Or, yan na yung point of no return. Okay? So, wala na guys. Kapag dumating dyan, may permanent, no? May permanent deformation ka na. Okay? So, ayan. Okay? Ang tawag naman dito is yung kanyang plastic region. Okay? Yung sa kanan ng green area, we now call that as the plastic region. Let's try. Okay? So, ito, sa kanan, plastic region na to guys. Bakit? Kasi, ano na siya sira na. Hindi na siya elastic katulad nung or hindi na siya babalik dun sa kanyang normal na dimensions. Okay, so ano nga ba ang nangyayari? Alisin ko muna tong highlight, no, para mas hindi pa kasi tapos yung kwento no. So bakit nagkaroon ng pag-dip dito sa stress strain diagram natin? So let's try no i-explain further no. So ganyan yan. Let's say, up until this point, no, up until the elastic limit, yung itsura pa ng ating bar kapag tayo ay nag-apply ng force or ng tension test is ganito pa rin siya. Parang walang nagbago. Okay? But then, dito sa point, hindi pala, hanggang pala to, hanggang yield point, wala ka pang masyadong napapansin. Kumbaga, impending pa lang yung damage na parang doon ka sa rurok, no, at the verge of yielding, no. So at that point, up until yield point, ang itsura ng ating bar is ganyan pa rin siya, as is pa rin. Kapag lumagpas naman na tayo diyan, magkakaroon tayo ng konting surge ng what you call this, ng deformation. Ito ay hahaba ng kaunti. So after that, ang mangyari is parang haba siya ng konti. OA to guys, no? I-OA ko lang para mas kita natin. Pero hindi naman ganyan kalaki yung difference. No? Not to scale. Para lang mas makita ninyo. Okay, so humaba siya ng kaunti. And kung papansinin nyo sa stress strain diagram, after the yield point, bakit kaya bumaba yung kanyang stress? Well guys, tinatry kong gawan ng explanation para sa sarili ko. Pero, parang nabigla siya na caught off guard yung material, no? Parang ganun yung nangyari sa kanya. Kaya, parang in that short amount of time, para magkaroon siya ng change sa or magkaroon siya ng increase in strain. Ibig sabihin, kapag na-imagine nyo ba, kapag sinabi ko nagkaroon ka ng increase in strain, ibig sabihin, humaba yung material mo. No? So, parang dito, humaba yung material niya, but yung force na kinailangan niya just to elongate that material is also bumaba. Kasi nga, at during that point, humina na yung material. So, na-caught off guard siya kasi andun na siya sa kanyang yield point. So, ang nangyari, kinailangan lang niya ng lesser force para magkaroon siya ng more elongation. So, mapapaisip na naman kayo. So, bakit hindi tuloy-tuloy na yun pababa? Bakit umakyat na naman?
Okay guys, so itong region na to, from this point no, sa tuktok, from this lowest point up until this highest point, this is what we call strain hardening. So, ano yung strain hardening? It is a phenomenon kung saan bigla na lang lumalakas ulit yung material after that initial dip. No? So, parang, alam mo yun, parang na-caught off guard yung, yung material. Bigla siyang nag-elongate ng less force lang yung kailangan. But then, nagulat siya. Ay, teka, nagkapit-kapit ulit yung material. Kaya, mas tumigas siya. So, parang ganun yung, yung kwento na binubuo ko sa isip ko kapag ito yung tinitignan ko, Pero, ano nga ba yung parang mas ano yung better or more scientific na explanation as to why nagkakaroon tayo ng strain hardening, no? So, imagine nyo guys, meron kang rope. Marami kang strands ng rope. Ayan. So, marami kang strands ng rope. Ito sariling explanation ko lang to guys, no? So, parang kapag nag-apply ka ng force dito, kapag nag-apply ka ng force dyan, ano mangyayari dyan sa mga strands ng rope na yan? Di ba? Siya ay magiging compact. No? Siya ay, alam mo yun, na-imagine nyo ba? Ito ay mga strands. Mga strands. Then, kapag hinila mo tong rope na to, yung pagbabulge niya is i-straighten niya. So, magiging ganyan. Didikit-dikit sila. So, kumbaga, bukod sa nagkaroon ka ng force na naghihila or tensile force doon sa mga threads mo, parang nagkaroon ka rin ng inward force, paloob. No? So, kumbaga, mas naging dense yung material mo. Na-imagine? No, imagine mo, kung titingnan mo yung top view nito, ang laki nung bilog. Pero, nung hinila mo, or nag-apply ka ng tension test, siya ay lumiit. So, kumbaga, parang naging mas dense yung kanyang, yung mismong material. And yung pagiging dense niya, yung kumbaga yung intermolecular intermolecular interactions niya doon sa loob, nagkakos siya ng friction, kumbaga nagiging nagiging kontra pa mas tumitigas yung material, kaya siya tinatawag na strain hardening. Nag-harden yung yung material mo despite na nakaka-feel siya ng strain, kasi the more that you apply strain, the more you apply stress and therefore strain, mas nagiging compact yung material mo, Pero as you guessed it, only up until a certain point, yung maximum na yan. And we call that point the ultimate strength of the material. Okay? And dito sa part na to, this is already your fracture. Or wala na. Naputol na yung material mo. Sorry guys, kung may naririnig kayo, si Joji yun, kinakagat yung kanyang dog Joji. Kamula. Dili ba? Okay? So, kung dito, guys, sa left nitong ultimate strength, meron kang strain hardening. Ano nga ba ang nangyayari at that point, Kung nagtataka kayo, So, dito sa point na to, sa strain hardening, humahaba siya, pero dito medyo mas medyo mas matigas pa siya, dahil nga sa strain hardening. So, anong nangyayari after that point, after the ultimate stress?
our ultimate strength point. So, ang naging itsura niya is something like this. Okay? So, doon sa center part or at some point or at some distance within the length of this material or this object, nagkakaroon ka ng isang part na mas maliit na kaysa doon sa others, no? So, ito na yung magtutuloy-tuloy papunta doon sa kanyang fracture. Diyan na siya mapuputol. Okay? And we call this, no, ang tawag natin dyan is necking. Nagkakaroon na siya ng leeg. No? And yan po guys yung nangyayari after natin maabot yung ultimate strength. Dito, papunta dyan sa point that's already necking. Hanggang sa siya ay mag-fracture, hanggang maputol. Necking na yan. Palaki na lang ng palaki yan hanggang sa wala na, putol na. Okay? So, kumbaga, dito yan guys, sa sarili kong explanation, parang ganito yan. So, lumalakas na tong mga force niya pa loob. Kapag nasagad na, hindi na rin talaga kaya, yung mga outer threads, yun yung unang napuputol. No? Kaya, kung imagine nyo, kung i-zoom natin yan, parang yung outer thread na putol, kaya parang unti-unti, nagkakaroon siya ng necking. Okay? So, I hope na i-imagine nyo kung ano yung tinatry kong i-explain, So, that's it. Okay, so ano pang kailangan kong i-explain about this? So, this is the elastic region again, yung nasa left side. And the proportional limit is, nasa loob pa po yan, nasa left side pa yan ng elastic region. Bakit? Kasi yung nagde-define ng elastic region is the elastic limit, and proportional limit comes first before the elastic limit. Bago din yung yield point. Okay? So, ano yung mga important dito? I think, ayan na, okay na. Okay. Moving on. So, balik tayo dito guys, sa figure na to. So, kung mapapansin natin, ilagay nga natin yung ating mga symbols for this, Ang strain is, again, is epsilon, and stress is sigma. So, according dito sa graph na to, kaya ba natin gumawa ng relationship between the sigma and the epsilon? Yes, guys, So, kayang-kaya, and that is, nakita naman natin that proportional yung dalawa. As we increase the stress, the strain also increases, So, pwede natin masabi that stress is proportional to strain, So, in order for us to make this proportionality an equation, we have to include a constant. Okay, so ano yung constant na yon? That is the letter E. Okay? And this is what we call Hooke's law. Okay? So, ano nga ba ang sinasabi ni Hooke's law? Hooke's law just says that the strain is directly proportional to the stress applied by a constant E. And we call this E as the Young's modulus.
So, ano nga ba tong meaning ng E? What is that E? Well, kung titingnan nyo dito, that E is just the slope of this stress strain diagram. Okay? Pero kung mapapansin nyo, applicable lang to dito sa part na straight yung ating line. Okay? So therefore, kailangan yung tandaan that Hooke's law is only applicable at the elastic or the proportional region. Okay, guys? Tandaan nyo yan. Applicable lang yung Hooke's law kapag tayo ay nasa elastic region. Okay? So, let's write our equations. Let's rewrite, no? Para, ano nga ulit yung sigma or stress? That is F over A. Tama? And E. And epsilon is your delta, no? Over the original length. So, therefore, meron tayong equation na mabubuo to get the deformation length or the delta in terms of the applied force, the original length, the area, and the Young's modulus of the material. Okay? Oh no. Teka lang. Okay. So, ayan guys, ano? So, dito muna, puputulin ko muna dito yung video. So, this is all about the normal strain. In the next video, doon naman tayo sa shear strain. Okay, so tandaan, Hooke's law, sigma is equal to E Young's modulus times the strain epsilon. Okay, and also, this formula, the delta, no? Huwag kayong malilito again sa delta and sa epsilon. Yung delta, guys, that is the deformation, no, or that is the change in length. Change in length. While the epsilon is the strain. Okay, yung strain is the delta over the original length. Okay? So, yan yung kailangan yung tandaan na dalawa. Okay, so hanggang dito na lang muna.